Si Senator Tulfo na pagbabaliktad na yata ang RTIA at ang Senado. Meron na namang sinabi na instead no sinuspend, dapat daw ay tinerminate. Uy! That's unconstitutional, sir. That's unconstitutional. Anyway, basahin natin yung balita. Ayan. Bakit suspension lang? Sabi ni Tulfo. Tulfo wants Angkas to terminate rider accused of robbery and rape attempt. Uy, mga kotsero, take note ha. Hindi ko pinagtatanggol si Angkas. Hindi ko pinagtatanggol si rider. Hindi natin minamaliit yung karanasan na pinagdaanan ng biktima na nanakawan at muntigan pang magahasa. Hindi yun ang gusto nating palabasin. Pero ang gusto ko lang pong i-highlight dito ay kung bakit si Senator Tulfo may ganitong klaseng ugali. Ugali niya to na kapag meron siyang nakitang quote-unquote violation, kailangan ibibigay agad yung capital punishment. Yung pinakamalalang punishment ang ibibigay without the proper due process. Senator Raffy Tulfo on Wednesday, November 29, asked motorcycle taxi firm Angkas to fire one of its riders who allegedly robbed and sexually molested a female passenger. Bakit suspension lang? Dapat sibakin nyo. Sabi. Okay. Okay. Again, this is not about what happened. This is about Tulfo. Okay, linawin ko lang. Baka may mag-misinterpret. Hindi natin pinagtatanggol yung gumawa ng mali. Kasi kung gumawa siya ng mali, dapat parusahan siya sa pagkakamali niya. Pero dito may pagkakamali rin si Tulfo. Kasi para sa taong gumagawa ng batas, dapat naiintindihan niya ang basic ng Bill of Rights. Basic naman to dapat alam niya to. Tinuturo to sa high school. Tinuturo to sa college pag pinag-aaralan ng Constitution, di ba? But anyway, panoorin natin yung video. Ito yung video. Ilang naman, 9 minutes lang. Nandito ba yung Angkas? Representative na Angkas? Yes, Your Honor, Mr. Okay. Senator. Alam niyo na yung kaso na inilapit sa akin, yung isang rider ninyo nag-attempt na i-rape yung kanyang pasahero at ninakawan pa. Yes po, Mr. Senator. We've been informed and are aware of Okay, and then yung pong complainant nag-file ng a blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatago-taguan nyo hanggang sa pati kami pinagtatago-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga nagkakamali yung rider? Paano ba pinagtago-taguan? Hindi ko naiintindihan. What does that mean? Mamaya explain ko kung bakit Pero ang weird lang. So dahil hindi kayo sinagot, tinaguan agad kayo? Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan natin dito sa topic na ito, tayo muna magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala na sa inyo ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, mga kotsero. Gamitin nyo lang si Sendwave. Ayan, si Sendwave. Ang gagawin nyo lang, mga kotsero, ay download si Sendwave app, gawa kayo ng account, at ilagay nyo ba ang account details so dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ngayong promo code na Coach Charity, makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Hindi ba trabaho ng mga pulis yan? Diba? Hindi ba trabaho ng pulis yan mag-imbestiga, hanapin yung perpetrator, etc., etc.? Your Honor, Mr. Chair, Mr. Senator, definitely po, hindi po ganito yung patakaran namin sa Angkas. Pero, Mr. Senator, unahin ko na po, gusto ko pong, on behalf of the company, kami po ay humihingi ng paumanhin. Okay, so you're taking responsibility for it. Okay. Po, sir, doon po sa proper forum dito po sa ating show, but also doon po sa delay na nangyari po. No, forget about my show. Forget about it. Kasi hindi naman sa akin yung complainant. Kasi hindi naman talaga dapat sa show. Hindi talaga dapat sa show. The proper forum sa mga ganitong complaints are sa authorities. Maski kapag sumuko ka kay Tulfo, so halimbawa may ginawa kang krimen, sumuko ka kay Tulfo, hindi counted sa mitigating
Hindi nga mitigating circumstance yun eh. Kailangan authorities. Hindi ba? Hindi ka kasi proper forum, Tulpo. Alam nyo mga kotsero, ito yung problema kay Tulpo ngayon. Napagbabaliktad niya ang trabaho niya bilang senador at bilang host ng RTIA. Mali yun. Forget about it. Forget about it daw muna. Okay. Sa akin, yung complainant as a last resort. Dahil nga hindi niyo pinapansin. Dumaan siya sa proseso. And what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blatter. Pumunta siya sa PNP, pa-blatter. And then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng rider ninyo sapagkat ninakaw. Blatter lang? Ano ba? Siguro kung merong allegation ng robbery and lalo na pag dinala mo sa women's desk, merong allegation ng panggagahasa. Hindi lang blatter ang gagawin ng pulis dyan. Kakargahin niya ng women's desk. At PNP ang tatawag sa angkas. Ang gagawin lang ng babae, magsusulat lang siya ng complaint affidavit niya. Tapos, si PNP, siya naaasikaso moving forward. Anyway. Hindi ganun yun. Hindi pwedeng, ang weird ng kwento Hindi pwedeng lang to, blatter. Hindi pwedeng blatter lang yun. This is so weird. Kasi meron ka nang ina-allege na krimen. At trabaho ng barangay at trabaho ng pulis na malaman kung sino yung gumawa ng krimen. So, hindi ito matatapos sa blatter. Something's missing sa kwento ni Tulfo. Hindi ko alam. May wallet at saka cellphone. Nandun yung mga information about the rider. Kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw niya mag-cooperate. Pinag-ikot siya. And then bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sino yung rider na so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya, huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan. Inareglo? Bumalik sa barangay. Inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampi sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file, iha. Uy, Senator Tulfo, hindi porke quote-unquote hindi porke quote-unquote kumampi sa angkas. Ibig sabihin, inareglo. So now you're accusing the PNP and the barangay kung saan nag-complain si ate ng bribery? Hindi trabahong senador to. At sa mga Tulfonatics na makakapanood nito, this is not something that you should be looking up to as far as what a senator should be. Hindi itong trabaho ng senador. Ang trabaho niya gumawa ng batas, hindi mag-allege ng krimen. Hindi magturo ng krimen, hindi mag-imbestiga. Hindi yan ang trabaho niya. Ang trabaho niya ay gumawa ng batas. At itong mga hearing na to na napapanood natin, itong mga hearing in aid of legislation, ito po ay walang kapangyarihan para mag-prosecute. Wala ho. Ito ho ay ginagawa lamang para itong mga taong katulad ni Rapi Tulfo na hinalal natin, makakasulat ng batas. Yun lang ang pwedeng gawin yan. Wala nang iba. So, hindi ko naiintindihan paano siya tumalon from being kasi ito ngayon yung image na gusto niyang makita natin lahat. Ang gusto niya maging image siya yung protector ng masa. Mag-PNP kayo. O mag-army kayo. Huwag ka mag-senador. Yun, protector talaga yun. Pero bilang lehislador, bilang parte ng lehislatura, ang trabaho nyo ay magsulat ng batas. Gumawa ng batas. Itong mga hearing na to ay hindi nyo dapat ginagawa para mag-allege ng crime. Alam nyo yung ginagawa ni Tulfo? Parang Dick Gordon. Yan ang ginagawa ni Tulfo, Dick Gordon. Witch hunt.
Mahabang proseso yan. Makipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? Ano areglo? It's not a question whether my show is of the proper form or not. It's a question Na-trigger. guys, dyan sa angka, hindi kayo ang Trigger si Tulfo. Kasi nga naman, hindi proper forum talaga ang kanyang show. Pwedeng tumanggi talaga si Angkas. Pwedeng tumanggi si Angkas. Pag tinawagan siya ng staff ni Tulfo, sasabihin sa kanya, Ma'am sir, meron pong complainant dito, nirereklamo kayo, etc. etc. Pwede po ba kayong pumunta sa show namin? Interviewin namin kayo. Si Angkas pwede siyang tumanggi. Kahit kayo, kahit halimbawa kayo, kinumplain kayo kay Tulfo, pwede kayong tumanggi. You don't have to be there. Ang isagot nyo, meron po tayong barangay, meron tayong police, doon po mag-file ng tamang complaint. Ngayon, ang gusto palabasin ni Tulfo is hindi raw siya inasikaso ng barangay at hindi siya inasikaso ng PNP. Kaya ang sinisisi niya ngayon, si Angkas. Mamaya make sa proseso. Anyway. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Kung yung kay PNP, Kaya niya makarating sa akin. kung yung kay PNP, mga kotsero, limbawa ito kasi ganito kasi yan. Hindi kasi basta-basta pwedeng tumawag ka lang kay Angkas or kahit kaninong kumpanya, sabi mo, pengi ako ng personal information itong tao na to. Kasi violation naman yun ng Data Privacy Act. Pero kung meron na siyang complaint, let's say nag-file na siya ng complaint at si PNP na ang tumatawag kay Angkas, yun dapat sumagot si Dapat sumagot si Angkas doon. Lalo na pag pinatawag sila kung merong subpoena or something, whatever. At saka ba't kayo natapos sa PNP? Meron pa tayong NBI. Meron tayong Cybercrime Division ng NBI. And since Angkas is an internet-based device, internet-based service, pwede nyo siyang dalhin kay NBI Cybercrime. At yun si NBI, papasupi na talaga niya yan, si Angkas. Para makuha yung nila, yung mga detalye ng rider. Para makapag-file ng appropriate cases. But ito, wala. Ang sinasabi ni Tulfo, wala kasi inareglo nyo si PNP, inareglo nyo si barangay, kaya sa akin na pumunta. How sure are you that happened? Based on the testimony of just one person? Ganun na ba ang hustisya natin ngayon? Palibas, inallege ang isang krimen sa'yo? Totoo na yon? Hindi mo pwedeng patunayan na mali sila? Actually, kung sino pa ngayon nag-allege, dapat siya yung magpapatunay ng krimen. Again, mga kotsero, baka lang na mako-confuse kayo, sinasabi nyo, ba't mo pa pinagtatanggol yung rider? Ito na nga yung ginawa niya, nagnakaw na, etc. etc. Hindi yun ang punto. Ang punto ko is yung sinasabi ni Tulfo. May proper investigation na ba? Nakapag-file ba ng complaint? Kasi mga kotsero, kung nakapag-file ng complaint, nagtataka ako ngayon. Bakit sasabihin ng pulis yan? Kasi hindi ko sasabihin niya ng pulis. Hindi rin sasabihin niya ng barangay. Ang weird ng kwento. Okay. Dito tayo sa Senado. Tulfo, pero idagdagan ko, may winaw from Angkas. Anong status na ng kaso? Sa kasalukuyan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. We have been trying to reach out po, Senator Raffy, to the family of the victim. In fact, pinuntahan po namin sa kanyang... So nakuha na yung info? To eventually? Counseling, to offer basically... Criminal case, may final kayo? May na-file? Sabi kasi ni Senator Tulfo, inareglo nyo pa. Siguro po, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So, it was... So, sorry, Mr. Chair, makasingit. That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Nareglo nyo yung PNP, nareglo nyo yung... How? Yung barangay. Kasi... Paano mo na sigurado andun ka? Napakayabang, mga kotsero. Sorry Pasensya na, lalo sa mga Tulfonatics. Kasi mga kotsero, ang weird
Kasi alam nyo, mga kakotsero, ang responsibilidad lang dito ni Angkas bilang, actually, hindi pa nga nila empleyado si Ryder eh. Hindi nila empleyado si Ryder. Alam nyo ba yon? Third party contractor siya. Third party provider. Contractor lang si Ryder. So, hindi siya empleyado. So, technically, walang employee-employer relationship. Walang karapatan na i-terminate in the real sense of the word na if a fire mo, ito-terminate mo. Hindi pwede. Kasi, hindi siya empleyado. Contractor siya. Ang pwedeng gawin ng Angkas is i-terminate yung contract. That's it. After matapos mapatunayan na merong pagkakamali. Importante po ang due process pagdating sa livelihood, guys. Hindi po pwedeng isang tabi lang yun. Halimbawa, sa trabaho nyo ngayon, inakusahan kayo na nagnakaw ng pera sa trabaho nyo. Tapos, sabi ng boss nyo, inakusahan ka nagnakaw ng pera, wala na, sisante ka na bukas. Okay lang yun? It doesn't work like that. Yan po ang, kaya tayo pinoprotektahan ng konstitusyon dyan. Ito po ang sinabi ng konstitusyon. Ayan section 1, unang-una. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of laws. Maski ikaw ang biktima, ikaw ang suspect, kailangan kang protektahan ng ating batas. At sa ating batas, hanggat hindi ka nakahatulan ng korte, ikaw ay innocente until proven guilty. Ito talaga yung ayoko kay Tulfo, guys. Ito talaga yung ayoko eh. Promise. How would you know na inareglo? At kung inareglo, ba't hindi nyo dinala dyan yung barangay? Ba't hindi nyo dinala dyan yung pulis na nag-imbestiga kung talaga nag-areglo? Police, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc. etc. Magkipag-arreglo ka na lang, pumunta ka na lang, makipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga pulis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair. Wow. Yung complainant para rin siya makipag-areglo. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ng leksyon itong nang walang hiya sa'yo, itong rider. Alam niyo, dapat parusahan talaga yung rider kung talagang may ginawa siyang mali. Dapat parusahan talaga siya. Kung gumawa siya ng krimen, dapat maparusahan siya. But, itong ginagawa ni Senator Tulfo, mga kotsero, ay hindi kasama sa sistema ng hustisya ng Pilipinas. I want him in jail. O paano? You want him in jail? Paano? Nag-file na ba kayo ng kaso? Tinuruan mo ba yung isa na mag-file ng kaso? May pera ka. Binigyan mo ba ng abogado? Okay. Salamat, Senator Tulfo. Can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspende nyo lang yung rider? Opo, sir. We definitely suspended the rider, point number 1. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung mga miyembro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay, and neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator. No? So wala sila sa proceedings? Hindi ko po alam kung ano po yung dahilan ng ating opisyales, ng mga kapulisan at barangay, for them to say na aregluhin mo na lang. Ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap ako sa amin yung pasahero. Meron po silang nilagdaang kasulatan na meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos as a first step po among the other next steps. But Mr. Senator, hindi po, sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened, and it's really the
welfare of the passenger, that's our priority at the moment. Mr. Chair, makasingit ulit. Go ahead, Senator. O sabi mo, What? magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Kasi mahal yung presyo sa mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaareglo na, paano ka nag-arrive doon, Senator Tulfo? Paano ka nag-arrive doon? Kasi neutral place. Kasi nagkita na sila sa barangay, nagkita na raw sa pulis. Ang yun ang sabi. Nagkita na sa barangay, nagkita na sa pulis. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila. Pero ang ending, sa utak ni Senator Tulfo, sa utak niya, nagkaarigluhan? How? Paano? It doesn't make sense. Hindi, ang weird talaga. Alam nyo, may fault si Angkas dito. Mamaya papakita ko sa inyo yung fault ni Angkas. masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala? Kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. At saka isa pa, anong pangalan niyo po ulit, sir? Mr. Senator, Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibaba na nitong rider yung shorts nitong victim, binaba na niya kanyang pantalon, papatungan na lang niya, at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo, pero bago tumakbo, kinuha muna yung mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan. Sana mabi. Actually, dito sa part na to, sorry. Right this way, sir. Bakit suspension? Actually, dito sa part na to, agree ako kay Tulfo. Dito sa part na to. Kasi maski nung tinignan ko yung eto sa angkas to ano to, sa manual nila to. Angkas.com, biker, grave criminal, eto sa terms of use yan biker terms of use, etc. So, meron silang pag kinlik mo yan, may makikita ka na kung ano yung mga penalties pagdating sa sa mga misconduct ng rider. So, meron dito, grave and criminal misconduct. Pag kinlik mo yan, pupunta ka dito, ayan, diba? Ayos, diba? Ngayon, mga kotsero, ito, dito medyo agree ako kay Tulfo. Medyo lang. Not the whole thing, pero dito sa part na to, agree ako. Bakit? Kasi mga kotsero, ito kapag kasi sinabi nating grave and criminal misconduct, mga kotsero, ibig sabihin, ito ay mga bagay na napaparusahan na ng ating revised penal code. Criminal misconduct na to So, ibig sabihin, ito tsaka grave offense to. Ibig sabihin, ito yung mga napaparusahan or pwedeng maparusahan ng tawag dito, capital punishment or tawag dito, afflictive penalties. Yung mga malalalang penalties, mga 20 years in prison, ganon. O, reclusion perpetua, yan, kapag grave. At least kapag tinignan mo sa perspective ng revised penal code. Yun ang grave. So, sabihin, malala talaga. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo na somewhat umagree ako kay Tulfo. Kasi dito nakasulat. Okay. Ito. Wait, sana mag-stop siya. Involvement in any serious incident reported by the customer to the authority, police, barangay, NBI, which concerns safety or can be considered a heinous crime. So, ibig sabihin, malala siya. Heinous crime Diba? So, kahit ano dong insidente na inireport ng isang customer sa otoridad, police, barangay o NBI na makikita na ito ay isang heinous crime. Ang robbery is not a heinous crime. It is not. But it is punishable by the revised penal code. Pero yung attempted
attempt, actually wala ngang ano eh, wala ngang frustrated. Walang frustrated na rape eh. Well, rape is that, you know. Baka ano lang to, baka lalo kung minor. But anyway, heinous crime. Sabihin natin rape kasi yun yung sinasabi nila. Heinous crime. So kung heinous crime to, mga kutsero, dapat first offense mo pa lang, nakaban ka na. Dito agree ako kay Tulfo. Sa totoo lang. Agree ako dito. Kasi kapag heinous crime yan, ibig sabihin malala. Pag malala, dapat yung pinakamalalang penalty agad na ibibigay mo. Pero bakit sa rules ng angkas, sa first offense mo of a heinous crime, 3-day suspension? Parang weird, no? Parang medyo weird yata yan, angkas. Dito sa punto na to, agree ako kay Tulfo. Sa punto na to. Dapat, nung nagkaroon pa lang ng insidente na lumapit ang isang tao dito sa ating kapulisan at nag-report na siya ay ginawan ng isang krimen, heinous crime, ban ka agad dapat. Ban ka agad. Hindi pwede magti-3-day suspension ka. Kasi krimen na yan eh. Actually, maski ito pa, marami yan, no? Causing hurt or injury to a passenger or any person through carelessness or intentional behavior. Na nadya kang manakit. Physical injuries, depende pa yan sa gaano kagrabe. O 3-day suspension. Diba? Ang weird. Iba na ito, mabababaw na tong iba eh. Ferrying 2 passengers. Ito. Ito nakakatawa to nung nabasa ko to kanina. Convicted of any criminal case or offense. Convicted na yan, angkas. So, halimbawa, kung pagbabasihan natin tong example, itong sinasabi ni Tulfo, kapag convicted ka na, ibig sabihin, dumaan na sa korte, nalitis ka na, at ikaw ay napatunayan na may ginawang krimen. 3-day suspension? Paano nyo pa i-3-day suspension yan? Malamang sa malamang, nakakulong na ng ilang taon yan. So this doesn't make sense. So siguro dito sa punto na to na sinabi ni Tulfo, agree ako dito. Na depende naman siguro sa offense, diba? Parang dapat yata i-tailor pa natin yung ating offense. Diba? Doon, i-match natin, yung penalties, i-match natin doon sa offense, diba? John. Mr. Senator, yung pong suspension is subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. Preventative suspension. Hindi po siya parang permanenteng ito po yung action natin, but it's more of habang nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the apps. So preventative suspension. If that's the case, then it's okay. Preventative suspension lang naman. Ibig sabihin, habang nag-iimbestiga, hindi ka pwedeng gumamit ng app, hindi ka pwedeng tumanggap ng pasahero, walang anything. Pero most probably, kung ang krimen mo ganyan, robbery plus attempted rape, robbery and rape, malamang nakadetain ka na ngayon. Ang tanong, nakadetain ba? Naghabla ba? Tinulungan nyo ba, Tulfo, na maghabla itong si ate? Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, sibakin nyo. Anong suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung hindi pwede. Proseso. Puro kayo proseso. Na yung proseso naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. Alam niyo naman talaga nangyari yung muntik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan niyo siya eh. Kasi kung hindi niyo siya tinatago-taguan, then hinarap niyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Mr. Senator, Doesn't make sense. Tama po kayo. So next time, pag may mga ganong tinanggap na lang ni Angkas eh. Yes. Okay. Kailangan sibak. Huwag suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Sa yung pista po, suspension lang.
Tama po kayo dyan, Mr. Senator. To be honest, Tinanggap na lang ni Angkas. now, dalawang linggo po matapos po yung insidente, ang initial po ang assessment po talaga namin is unang-una, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang tumingin dun sa... Alam mo sir, pag kayo against sa inyo, proseso. Pero kung in favor sa inyo, walang proseso. Di ba? Anong yes? In favor sa inyo, walang proseso. Tinanggap mo talaga, kuya? Punta ng punta yung tao sa inyo, ayaw yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko-loko, kailangan dumaan sa proseso. Huwag mo nang suspindihin. Huwag mo nang si Bakit suspindihin lang muna. Hanggang sa kung anong resulta sa investigation ng PNP. Natural. Parang hindi yung pinaniniwalaan yung biktima. Hindi yun ang problema. Pinaniniwalaan yung Hindi yun ang issue. suspect, yung inyong rider. Hindi yun ang issue. Buti tapos na. Hindi yun ang issue, guys. Kasi nga, lahat ng tao, mapa ikaw ay suspect o biktima, cannot be denied the equal protection of laws. Hindi yun ang issue. Ito si Tulfo, mahilig magligaw to na issue. Hindi yun issue. Hindi, ang issue dito is hindi kung tawag dito, pinoproteksyonan yung suspect, etc. etc. No! Or pinagtatakpan daw ng angkas si suspect. Hindi yun ang issue. Ang issue dito kasi, meron tayong justice system. Kaya nga system Sistema. Proseso. Gigil na gigil kasi Tulfo sa proseso Akala mo ba lahat? Ikaw na ba ang judge, jury at executioner? Senator Tulfo? Hindi pwedeng ganun. Try niyong gawin yan sa mga empleyado mo, Senator Tulfo. Tignan ko lang kung di ka madole. Ngayon mga kotsero, ito po, balikan ko yung konsepto ng employee-employer relationship. Dito po mga kotsero, hindi po empleyado ito ni Angkas. Hindi po ito empleyado ni Angkas. Tulad po ng halimbawa, kapag umorder kayo sa Shopee or sa Lazada, yung rider na yon hindi yun empleyado ni Shopee or Lazada. Mga contractor po yan. Or kapag kumuha kayo ng Grab, nagpa-deliver kayo o nagpasundo kayo, ano yan? Mga contractor yan. At hindi ho sila, wala hong responsibilidad ang Angkas, ang kumpanya. Kahit sino pa yan, si Grab, si Shopee, si Lazada, etc. etc. Wala silang responsibilidad sa kung ano ang gagawin ng kanilang mga kontraktor. Sinong may responsibilidad dyan? Di yung rider mismo. Kaya nga ang tanong ko kanina pa, binigyan nyo ng pera. Sinabi na ni Senator Tulfo, binigyan daw niya ng pera. Abogado, tinulungan nyo ba siyang mag-file ng criminal complaint? Si ate. Kasi, si Angkas is not like all companies, lahat po ng kumpanya. Hindi ho yan basta-basta maglalabas ng impormasyon kung walang kaso. Ngayon, kung si PNP or si NBI ang tumawag kay Angkas, magbibigay yan ng impormasyon sigurado. So, nung lumapit sa inyo, Senator Tulfo, si ate na naging biktima ni rider, tinulungan nyo ba siyang mag-file ng kaso? Sana tinulungan niya talaga. Hindi lang binatuhan nyo ng pera. Tapos, ang gagawin nyo, ito napapansin ko to kay Senator Tulfo. Yung mga complaints niya sa RTIA, inaakit niya sa Senado, tapos doon niya ginag-grandstand. Ang pangit, sir. Ang pangit. Hindi dapat ganun. Iwan nyo ho yung complaints niya dyan sa RTIA, dyan sa level ng RTIA. Tulad nung ginawa dun sa yung kay Senator Pia Cayetano, yung naglabas ng napakahabang papel ng complaints daw ng mga teacher na sinisingil ng kung ano-anong fees, etc. ng mga magulang daw na sinisingil ng kung ano-anong fees, etc. etc. Sa RTIA yun Iwan nyo sa level ng RTIA. Huwag nyo dalhin sa Senado. Huwag nyo. Diyos ko. Tulad nito. Again, mga kotsero, hindi ko pinagtatanggol si rider. Paulit-ulit kong sinabi yan sa video na to. Hindi ko pinagtatanggol si rider, hindi ko rin pinagtatanggol si Angkas. Ang gusto ko lang pong ipunto dito, meron ho tayong batas na pumoprotekta sa atin lahat. Sa atin lahat. At yung proseso na minamaliit ni Senator Rapi Tulfo, yan po ang proseso
na nagpoprotekta sa atin. Na kapag merong naggumawa sa atin ng mali, meron ng apak sa ating mga karapatan, binibigyan tayo ng pagkakataon o ng mekanismo ng ating mga batas na mag-file ng reklamo. Ngayon, ang sabi ni Senator Tulfo, tinulungan daw niya, o di good, binigyan nyo ng pera, pero binigyan nyo rin ba ng abogado? Kasi kung naniniwala talaga kayo na itong rider na to gumawa ng krimen, sana binigyan nyo rin ng abogado para nakapag-file sila ng kaso. Kasi at the end of the day, kung bida-bida lang to, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito kay Senator Tulfo. Sinasayang ni Senator Tulfo yung oras nating lahat. Sayang yung kanyang pagiging senador. Sana iba na lang ang binoto nating lahat. Well, thank God, hindi ko siya binoto. So yun mga kotsero. Sana, and alam nyo mga kotsero, yung mga fans ni Raffy Tulfo, don't take it personally. Kasi this is not about you. Hindi ito pang insulto sa pinili nyong ihalal. Pero may merong mga sinasabi at ginagawa si Senator Tulfo na talagang it's really out of this world, mga kotsero. Mali. At kailangan nating makitang lahat yun. So, wag masyadong wag personalin, ha? So, ganito lang po muna tayo sa video na ito, mga kotsero. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel and sa atin din po Facebook page. Follow na rin po yan para lagi kayong updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye!